Ayan, bali, bilang parte nga po ng administrasyon, Broader Airport, para mag-create ng mas efficient and accessible transportation system para sa ating mga kababayang Pilipino. Ayan, pinangunahan po ni President Bongbong Marcos itong pag-inspect dito sa may Camp Aguinaldo Station ng Metro Manila Subway Project. Bali, ang total route nga po spanning of 33.103 kilometers. The MMSP features 17 stations, DepEd and Philippine Railway Institute. Bali, ito nga po ay na-design para sa seamless travel na kung noon ay ilang oras po ang tinatagal. Ngayon po ay makakaroon na lamang ng 45 minutes from East Valenzuela Station papunta pong Bicutan Station. And ang ine-expect po na ma-accommodate ng tren na ito ay nasa 519,000 passengers kada araw po ito. So ito po pala yung contract package nito. Bali, contract package 103. Ito ay nag-i-includes po ng dalawang stations. Ito po yung sa may Anonas Stations and sa may Camp Aguinaldo Stations. And meron din po siyang interstation tunnels na nagko-connecta po dito sa may East Avenue Station to Anonas, and then Anonas to Camp Aguinaldo. And then Camp Aguinaldo going to Ortigas Station. But the total route length for this package is approximately 6.35 kilometers. Alam niyo po ba na itong Metro Manila Subway Project ay isa po sa pinakamalaking proyekto na under ng DOTR. Siyempre po para mas ma-improve yung experience ng ating commuters. Bali, once na kompleto na po ito, the usual travel time kasi from Valenzuela to Ninoy Aquino International Airport Terminal 3, tumatagal po siya ng 2 hours. So, ang expected na ilang minutes na lang po is 40 minutes na lang. So, biruin mo from 2 hours to 40 minutes, napakalaking difference, no? So, bali ang katuwa nga ng mga Pilipinong engineers natin, mga contractor, ang mga Japanese na engineers. Bali, may dalawa pong Japanese engineers na tumutulong, no? Para nga itong pagtapos nito proyektong ito, and syempre po yung quality ng proyektong ito, no? And kung baga tinutulungan sila kung ano ba yung mga dapat gawin, diba? Yung quality kasi yung pinaka-importante, at yung safety, and syempre para mapabilis din matapos yung proyektong ito, at syempre para mapakinabangan ng ating mga kababayang Pilipino. Bali, ang target date pala na ng completion nito, no, is by 2028. Syempre, magpasalamat tayo sa ating mga engineers, contractual, yung Japanese na tumutulong po, no, para sa pagplano nitong proyektong ito, para madali siyang matapos. At alam naman natin na itong proyektong ito ay napakalaking tulong sa transportasyon, syempre sa ating mga commuters, no, dahil mapapabilis ang transportasyon, and makakatipid, syempre, makakasave ng oras. Syempre, magpapasalamat din tayo sa ating presidente na hardworking. Samantalang sinasabi ng iba, diba, yung presidente daw, weak leader at papetiks-petiks lang. Pero nakikita naman natin na day by day, no, sobrang dami ng ginagawa niya. Kahit na sobrang daming paninira, pinupolitika siya, kahit na alam naman natin nagtatrabaho lang, ginagampanan niya lang yung tungkulin niya bilang presidente, still, kahit sobrang dami niyan ng mga akusasyon na ipinaparatang sa kanya, si PBBM ay nagtatrabaho lang. Yun talaga yung pangunahing priority niya. Siyempre, ang mapaglingkuran, mapagsilbihan ang mga kababayan natin Pilipino. So ito, pakinggan natin yung speech po ni President Bongbong Marcos. Nandito tayo dahil in-inspection ko ang isa sa pinakamalaking proyekto na ginagawa natin para sa ilalim ng Department of Transportation para sa ating mga commuter. Ito yung ating subway project na papaabutin natin hanggang itong phase na ito, hanggang Valenzuela. Ngayon, pagka nabuo na ito, ang travel time mula sa Valenzuela hanggang sa airport ay sa kasalukuyan, mga 2 oras yan 2 oras kalahati. Kaya mababawasan yan hanggang mga 40 minutes na lang. Kaya napakalaking bagay pag nabuo natin ito. Nakakatuwa dahil yung mga Japanese lamang na nandito ay yung talagang espesyalista. Ngunit hindi lang sila nandito, tinuturuan din ang ating mga engineer. At kung makita niyo dun sa loob, isa lang, 2 lang ang supervisor na Hapon. Karamihan ng mga nagtatrabaho puro Pilipino na. Which once again, I am not surprised dahil kayang-kaya naman talaga ng Pilipino yan basta't maturuan ng mabuti. Kaya I urge everyone to keep going, and we look forward to the day when we can say na nasakyan natin yung subway sa Pilipinas. We have taken the tube to go to work.